Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitin yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitin yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitin yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitin yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Ang balitang ito ay hatid mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto
Percy, Lapid, Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayong tatalakay ng mga paksa na ating pag-uusapan ngayong gabi. At syempre po tayo ay sabayang napapanood sa ating pong live stream sa FB. Sa gawing kanan po, para sa mga nanonood sa ating palatuntunan, meron po tayong chatroom. Maaari kayo mag-type ng inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala dito po naman sa ating himpilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Hinihiling po ng Sambeda alumni kay Presidente Digongyo na bawiin ang kanyang mga sinabi patungkol po sa West Philippine Sea. At kanina lang, katatapos lang ng bulahan ni Digongyo at saka ni Juan Ponce Enrile y Poncio Pilato. Mawalang galang na ano po. Walang nanood gaano. Kasi ano ba naman panonoorin mo? Usapan ng mga ano yun eh. Walang pinagkatandaan. Ano mapapala natin sa mga walang pinagkatandaan? Lumikha po ng online petition itong si dating Senior Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio para hilingin ang pagbawi ni Digongyo sa kanyang mga pahayag patungkol sa West Philippine Sea. Kaya siya inimbitahan dito ni si Enrile, ano po? Kalaban ninyo, maloloko nyo pa tao. Kung narinig nyo yung huli inabutan ko, siguro yung last 2 minutes, parang basketball. Yung inabutan ko, binobola ni Enrile si Digongyo.
lintik na buhay ito. Merong pinirmahan na executive orders para sa bagong taripa ng baboy at saka ng mga imported na baboy at imported na bigas. Binabaan ang buwis eh. Sino panalo? Naturalmente, mga smuggler ng bigas at saka baboy. At ito, panawagan sa mga nakikialam sa politika o sumasawsaw sa politika, hindi naman marunong. Hindi marunong mag-analisa. Kaya yung pinaglalaban-laban, pinag-aaway-away, ang oposisyon, pagka ganyan po, nakikialam kayo nang hindi nyo naiintindihan, wala mangyayari talaga. Lalo na kung may agenda yung mga kunyari, grupo-grupo, tumutulong kunyari. Kakalabanin yung yung iba, yung ibang mga kasama sa oposisyon. Wala tayo mapapala niyan, sayang. Personal nyo lang ang iniisip nyo. Kung hindi kayo marunong umintindi sa issue, yan na mahirap. Makakasira pa kayo imbes na kayo ay makatulong. Yan po ang ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi sa ating pong palatuntunan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Hinihiling po ng Sambeda alumni. Ito yung mga nagsipagtapos sa Sambeda, mga nagturo, mga kaibigan, dito kay Presidente Digongyo na bawiin yung kanyang paninindigan o stand, lalo na yung kanyang mga pinagsasasabi sa issue ng West Philippine Sea, pinababawi sa kanya yan ng kanyang mga mga kasamahang nagtapos sa Sambeda, pati na ng mga nagsipagturo sa Sambeda, ngayon at hinihiling din nila na gumawa ng maliwanag o malinaw na paninindigan laban sa ginagawang katarantaduhan at pang-aagaw ng China sa ating mga teritoryo diyan po sa West Philippine Sea. At sa isang statement of concern na inilabas noong linggo kahapon, meron pong 129 na Sambeda alumni ang humihiling dito kay Presidente Digongyo na bawiin yung kanyang mga statement na nagmamaliit sa makasaysayang ruling sa The Hague noong 2016 na nagbibigay ng pabor na desisyon sa Pilipinas patungkol sa pagmamay-ari natin sa mga teritoryong ninanakaw ng China, mga kaibigan. At sinabi rin po nila na itong si Digongyo ay dapat bawiin ang kanyang paulit-ulit, mga kaibigan, na sinasabi na ang China ay sinasabi ng China na yung pong West Philippine Sea ay nasa possession, hawak na ng China, mga kaibigan, itong West Philippine Sea. At sinasabi ho nila na dapat ding bawiin ni Presidente Digongyo yung kanyang sinabi, categorically, demonstrably and publicly, mga kaibigan, na kanyang
igagalang ang 1987 Philippine Constitution na kung saan ay nasasaad po ang responsibilidad niya bilang Pangulo na proteksyonan ang ating pong yamang dagat para sa mga Pilipino. Sabi ho nila dito sa kanilang statement na tinawag pong Fraternal Statement of Concern, ang sabi po, when a part of our country's territory, kapag daw ang bahagi ng ating bansang, ng mga teritoryo ng bansa natin ay inagaw ng labag sa ating kagustuhan, ng inagaw ito ng People's Republic of China, at ang ating mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga mangingisda ay nanganganib, mga kaibigan, dahil po sa nanganganib mula doon sa eksklusibong dapat na ma-enjoy yung ating mga yamang dagat ng mga magsasaka, di ba, at nating mga Pilipino. Ang Pangulo nila ay, the President is solemnly bound to uphold. Ang presidente niya ay dapat igalang, ipagtanggol at proteksyonan ang kanyang mamamayan at ang integridad ng ating pambansang teritoryo. Yan ang sabi ng Sambeda alumni. Isa po dito sa nagsalita, ito pong dating LTFRB chairperson na isang alumni ng Sambeda na si Winston Hines. Isa po sa mga lumagdayan doon sa inilabas na pahayag na yun daw may mga pumirma o lumagda ay concern po yung mga lumagda rito, kabilang dito yung mga grade school mga nagtuturo sa grade school, high school, at saka mga nagsipagtapos sa high school, sa elementary, sa College of Arts and Sciences, and College of Law. Meron ding mga nagsipagtapos sa College of Law. Di ba dyan nagtapos si Presidente Digongyo sa Sambeda? Na nung una, itong Sambeda alumni, kung matatandaan ninyo, nung bagong upo yan, nagsipsipan yan Di ba? Lalo na nung mahitalaga si si Aguirre sa Department of Injustice, di ba? Mga kaibigan, this fraternal appeal, sabi pa ho doon sa kanilang statement, mga kaibigan, is respectfully made in answer. Ito'y ginawa bilang tugon o sagot to a clarion call for Sambeda, our country and God. Mga kaibigan, ito nagkakaisang pahayag na ito ay kahapon, kailan ba nilabas ito? Linggo kahapon no ito Matatandaan nyo kasi si Digongyo ay merong mga sinabi ito Hindi ho ba na ang China raw, yung mga mangingisda ng China, ay pwedeng mangisda sa ating mga teritoryo. Anong teritoryo ito? Ito yung mga teritoryo na idiniklara sa ruling ng The Hague, mga kaibigan, noong 2016, na yan ay exclusive economic zone para sa Pilipinas. Hindi yung sinasabi rong
para exclusive economic zone ng Pilipinas at China. Ha? Kaya, kung yan ay exclusive economic zone para sa Pilipinas, tayong mga Pilipino at ang mga mangingisdang Pilipino ang may karapatang makinabang dyan sa mga teritoryo na yan, hindi po ang Inchik. Meron ding sinabi na paulit-ulit itong si Digongyo na yan daw ruling ng The Hague is just a piece of paper. Ito'y isang papel lang daw ito. Kumbaga, pamunas lang ng puwit ito. Pag sinabi mong ganon, anong batas? Yung desisyon na yon ng The Hague ay nakabatay sa batas, pandaigdig na batas. Kaya nga, ang mga malalaking bansa, lumalabas dun sa sinabi niya, hindi lang tayong mga Pilipino ang natatarantado sa it's just a piece of paper, mga kaibigan. Kung hindi, para mo rin sinabi na bobo itong mga bansa na nagkakaisa, na kumikilala, mga kaibigan, doon sa ruling, na yung ruling na yan, kaya nagkaroon ng ruling na ganyan, sapagkat yan ang batas na kinikilala ng buong mundo. Isipin mo, kinikilala nila na sa Pilipinas yan. Pagkatapos yung namumuno rito, it's just a piece of paper daw. Sino raw ang magpapatupad? Abay, mga kaibigan kung hindi sinusunod yan, alam naman nating ang ginagawa ng China hindi sinusunod. Hindi ba? Ito malapit na eleksyon. Ano sabi natin sa mga nakaraang pag-broadcast natin? Ipinagpauna na natin na sa taong 2022, kung matutuloy ang eleksyon, ang pangunahing magiging issue ay itong West Philippine Sea. Yan ang pangunahin. Sapagkat dyan ay nakasalalay ang pagiging makabansa ng bawat Pilipino. Ito'y regardless kung anuman ang political belief ng isang tao. Yan ang magiging issue. Kung ikaw ay taksil sa bayan, kamukha ng namumuno ng bansa natin, traidor ka sa bansa mo, mga kaibigan, at mas naniniwala ka dun sa umaagaw ng teritoryo natin at lumalapastangan sa soberenya ng Pilipinas, mga kaibigan, pansarili yan. Pansarili ninyo nitong mga politiko. Di ba? Ngayon, ang sabi natin, yan ay pangunahing magiging issue at nagsisimula na po ngayon. Katunayan, itinatag itong isang bayanan, isang kilusan na pumipili ng mga karapat-dapat na maging kandidato na kanilang susuportahan para sa 2022. Ano ang pangunahin, mga kaibigan, sa agenda nito? Hindi ba hayag naman yan? Hindi man tayo kasali dyan, mga kaibigan, malinaw Isa sa mga organizer niyan, si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. At yung tungkol sa pakikipaglaban, pagtatanggol sa ating soberenya, yan ang pangunahin nilang issue na dinidiscuss o tinatalakay. Hindi ho ba? Ngayon, bago pa ho ito, iilang tao dito sa Pilipinas, kokonti ang boses
na ika nga po ay nananawagan para sa mga Pilipino at laban sa China. Nagsasalita ng laban sa kahayupang ginagawa ng China sa ating mga teritoryo. Ilan yan? Yung iba nga ay nakakalungkot sapagkat napagkakamalampan si Raulo. Di ba? Pero sa totoo lang, meron tayong mga utang na loob na dapat tanawin sa mga taong nakipaglaban mula pa ng ilang taon ang nakararaan. Ipinakikipaglaban ng ating soberenya. Ginigising ang mamamayang Pilipino na tayo'y magkaisa. Meron mga ilan yan. Makikita ninyo sa social media. Papangalanan ko na. Napagkakamalang may topak sa ulo. Oh, sino? Si dating Pagsanhan Mayor Abner Apuang. Ilang taon na yan, kasama namin sa mga breakfast yan. Nakikita ko, katakot-takot ang ginagasta niyang pera. Pansarili niyang pera. Wala naman siyang partido. Nag-iisa siya. Yung kanyang lumang sasakyan, ginagamit niya para ipanawagan. Mga kaibigan, at ipahayag sa taong bayan ang ginagawa na pagnanakaw ng China sa ating mga teritoryo. Nilalabanan niyang mag-isa. Di ba? Kaya humanga ako mga kaibigan Sipin ninyo, may bandera ng Pilipinas at yung bandera ng Inchik ay kanyang niyuyurakan, tahasan, sa harap mismo ng embahada ng China ay sinusunog niya bandera ng China. Pero ngayon, makikita ninyo, meron mga nagsasalita sa radyo, iilan yan. Andiyan si Kawaldi Carbonell. Mga kaibigan, ang inyong lingkod. Iilang kaming tinig, mga kaibigan. Pero ngayon, makikita ninyo dahil malapit na nga ang eleksyon, nagsisisakayan. Isa-isa nang sumasakay. Kahapon yata, parang nabasa ko sa mga post sa social media, si Bong Revilla, nakiki-anti-China na. Anong petsa na ngayon? Yan ang tandaan ninyo kasi pag dumating ang eleksyon, natuloy ang eleksyon, natuloy ang kampanya, gagamitin ng mga siraulo. Yan China hindi dahil sila ay totoong laban sa China. Katulad nila Tumbong Revilla. Mga kaibigan, magsasalita ka ng laban sa China, di awayin mo yung gobernador nyo, ba't di mo murahin? Sila nga yung nagbenta, yung pamilya nila. Sila nga ang kumukup-kup sa mga Inchik sapagkat napunta dyan sa Cavite. Ibinenta yung dating Island Cove na pag-aari ng mga Remulla, mga kaibigan. Ibinenta sa Inchik. At yan ngayon ang lungga ng Pogo dito sa Pilipinas. Pinakamalaking lungga ng Pogo. Palibasa po, eleksyon na. Ang sinasabi natin, ganyan talaga ang kasaysayan. Yun talagang tunay na nagmamalasakit sa bansa. Dadating yung oras, mababaliwala yan. Ang hahangaan pa ng uto-utong publiko, itong mga hinduropot na ito. Totoo yan, itaga nyo sa bato yan. Mangyayari yan. Sapagkat kasaysayan yan.
Yan yung mga taong tinutukoy natin na nagpasimula ng laban, na tinutukoy nating nagsipagkalat ng mga tuyong dahon. Pagkatapos ay ang tagumpay, para sila manalo sa eleksyon. Dahil alam nila, yan ang issue. Diyan sila dapat panagutin ng tao. Diyan sila dapat tuusin. Yan dapat ang gamiting barometro ng botante sa pagpili ng kanilang iboboto kung matutuloy ang eleksyon sa 2022. Dapat gamitin mo yan na barometro upang malaman mo kung sino sa mga kandidato, kung ang kandidatong iboboto mo merong sense of patriotism, mga kaibigan, merong dugo na pagiging makabayan. Pero kung wala yan, bakit may boboto yung hinayupak na yan? Hindi ho ba? Di kami na mamumuno. Ang dapat mamuno yung nagmamalasakit sa bansa at sa mamamayan laban sa sino mang nagtatangka na ika nga po ay lapastanganin ang soberenya ng ating bansa. Tayo po ay magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mensahe. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Isipin ninyo, sabihin na ito daw ruling ng The Hague ay is just a piece of paper. Isang papel lang yan. Mga kaibigan, na walang silbi. Kaya gano'n na lang kung lapastanganin ang saligang batas natin Dahil ang saligang batas natin, piece of paper din yan. Mga kaibigan Di ba? Ultimo mga batas, nilalabag. Pangkaraniwang batas. Piece of paper lahat yan Mga kaibigan So ngayon, ay merong bukod dito sa alumnus ng Sambeda, mga kaibigan na nagpalabas ng kanilang stand, ng kanilang pahayag para hilingin dito kay Presidente Digong na bawiin ang kanyang mga pinagsasabi. Mga kaibigan, si Carpio, meron din pong online petition naman. Nananawagan ding bawiin sapagkat ang kanyang mga sinabi ay ang kanyang mga statement nitong si Digong ay unconstitutional, mga kaibigan.
Ito hong petition na ito, 3 ang issue dito na pinababawi dito sa petition ito ni Justice Carpio. Yung pong sinabi na scrap of paper lang, na dapat itapon sa basurahan daw yung ruling ng dahig. Sino ka? Laban sa buong mundo. Di ba? Sino ka magsasabi ng it's just a piece of paper? Mga kaibigan. At sinabi niya rin, ito, pinababawi din, ng mga mangingisda ng China ay maaaring makapangisda sa Philippines Exclusive Economic Zone. O hindi pwede yun eh. Exclusive nga eh. Hindi naman binabanggit na exclusive for Philippines and China. Hindi naman ho ganun eh. Exclusive ho yun para sa Pilipinas. Yung EEZ, mga kaibigan, sa West Philippine Sea. At yung sinabi niya na nasa possession na raw ng China ang West Philippine Sea. Bakit mo sasabihin nasa kanila na yan? Aba, hindi. Gumawa ka ng paninindigan. Sabihin mo na labag yung ginagawa nilang yan. Manghawak siya dapat sa desisyon. Sapagkat yun lang ang sandata mo eh. Ibinigay na nga sa iyo eh. Di ba? Meaning to say, suportado ka. Di ba? Suportado tayo. Tayong mga Pilipino na naniniwala na ang ginagawa ng China ay isang malaking kalapastanganan, pagnanakaw, kalapastanganan sa soberenya ng Pilipinas. Tayong mga Pilipino, baliktad yung leader natin eh. Siya dapat ang nangunguna dyan eh. Dapat ang mga sasabihin mo ay hindi tama yan. Para saan pa yung, hindi ba kundi mga siraulo niyan? Ba't kayo nagpapail ng diplomatic protest? Hindi ba kaya kayo nagpapail ng diplomatic protest dahil ipinoprotesta nyo yung hindi tamang ginagawa ng Inchik? Bakit ang nagpapail ng diplomatic protest itong DFA na inappoint ni Digong nyo, tapos siya hindi kasang-ayon? Iba ang tono niya. Iba ang sinasabi niya sa sinasabi ng Department of Foreign Affairs doon sa protesta. Para saan yung protesta? Sumagot naman si Bong Tumbong Revilla nitong isang araw para mapansin siya. Akala mo naiintindihan yung West Philippine Sea. Hindi baling hindi mo naiintindihan kung tunay kang makabayan eh. Di ba? Mga kaibigan eh. Madali na yun eh. Maipapaliwanag sa'yo yan eh. Di ba? Kaso nagpapanggap eh. Ano sabi naman ni Bong Tumbong Revilla? Kahit daw anong gawing nating paghahain ng diplomatic protest, hindi raw pinapansin ng China, binabaliwala. Talagang gano'n, walang hiyayan eh. Yung China, di ba? Yun nga ang problema natin eh. Winawalang hiya na nga tayo, kakampi pa ng China yung mga pahayag ng Malacanang. Hindi lang si Digong nyo, pati mga aso niya. Di ba? Si Sioque, Roque, mga kaibigan. Yan po. Ngayon, kanina, ilang taon na ba ito nakaupo? 5 taon na eh. Diba? Si Enrile, nagpasaklolo na kay Enrile. Si Enrile naman, alam naman natin, mga kaibigan, kung anong klase politika nito. Politikang suwapang ito eh. Politikang dupang ang alam ni Enrile. Kasi,
pinagsalita siya, kunyari, sabi ko nga sa inyo, yung last 2 minutes, inabot ko kasi bigla na lang lumitaw dun sa aking FB habang ako ay naghahanay ng pag-uusapan natin ngayong gabi. Narinig ko si Enrile panay bola. Kasi wag na raw sagutin. Alin na wag sagutin? Kaya nila hindi pinasasagot, sabit eh. Walang isasagot eh. Hindi niya rin siguro naituro. Ewan ko ha, kung ano lalabas bukas sa balita na mababasa natin. Kasi walang depensa yung sinabi, mga pinagsasabi ni Digong nyo eh. Paano niya ididepensa yung mga sinabi niya na hindi kataksilan sa saligang batas yung mga pinaggagawa at pinagsasabi niya? Di ba? Nakita naman ninyo, nagsasalita siya sa harap ng mga inchik. Dinadapurak ang sariling bansa at ang kanyang sariling mamamayan. Di ba? Mayaman naman kayo, gawin nyo na lang kaming probinsya. Ang dami niya, no? Mga kaibigan, mga pinagsasabi na yan, paulit-ulit naman yan eh. Yun lang sinabing piece of paper, inulit niya lang yan nung May 5 eh. Dati na niya sinabi yan eh. Yung Constitution, piece of paper daw yan eh. Abay, nababaliw ka. Di ba? Isa kang haling. Isa kang hangal. Di ba? Kundi ka ba naman hangal? Sasabihin mo, piece of paper yung Constitution. Makakatakbo ka ba kung walang Constitution? Paano ka magiging presidente kung walang Constitution? Di ba? Gusto nyo pang babuyin. Federalismo raw. Utot nyo. Mga kaibigan, paano ka magiging presidente? Paano kayo mauupo sa gobyerno kung walang Constitution? Sasabihin yung piece of paper. Pag sinabi mong gano'n, lahat piece of paper. Piece of shit. Ha? You are full of shit. Sabi nga ng mga Amerikano eh. Ngayon, ito si Enrile, ano mapapala mo dyan? Paniniwalaan ba ng tao yan? Alam na ng taong yang si Enrile, kaya raw pinatawag doon sa Malacanang para daw magsalita tungkol sa yung mga, kung itong si Trillanes, si Trillanes na naman ang gagawing scapegoat, gagawing palusot si Trillanes sa katarantaduhan nila, mga kaibigan. Yung kay Trillanes nung nakaraan pa yun eh. Di ba? Yung back channeling. Talagang ganun sa gobyerno. Kaya nga, sa gobyerno, merong hindi sinasabi, eto, sabi ng sabi. Di ba? Maging ang military, hindi lang sinasabi, tinototoo pa. Kasi nga, hindi lahat sa gobyerno pwede mo sabihin, merong mga matters of national concern, di ba? Yung security concern. Dito wala na eh. Wala nang security concern dito. Dahil ultimo kampo ng Armed Forces of the Philippines, pinagagamit na sa mga People's Liberation Army. Sa negosyo na ang namumuhunan gobyerno ng China. Mga kaibigan, ano pang national security concern nitong bansa natin? Wala na tayo niyan eh. Nagyayabang ka pa, dadalawa yung barko mo, pinagyabang mo pa. 300 na yung barko dyan. Mahigit ng 300 yung barkong pinakalat ng China dyan. Mga kaibigan, kaya niya ito, alam nyo, di ba nag-away yan si Enrile, si Trillanes na nakaraang administrasyon dahil dyan? Kasi, ganun talaga sa gobyerno. Merong back channeling, although, kahit anong gobyerno yan, kahit Amerika. Di ba Amerika at China, hindi man magkasundo yan. Pero nag-uusap yan, behind the scene. Manood kayo ng, kung hindi nyo naintindihan, kahit sa pelikula lang, maintindihan nyo eh.
Manood lang kayo ng mga pelikula eh. Lalo na ito nangyayari sa Pilipinas. Mga kaibigan, nung ako'y nagkasakit panay ang panood ko ng TV, ng Netflix. Pinanood ko yung mga sindikato dun sa South America. Sindikato ni El Chapo. Yung si El Chapo, naku po, Mexico. O yung sa Colombia, yung kay, ano yun? Yung isang napatay, si Pablo Escobar. Pinanood ko Alam niyo yung mga nangyari doon? Nangyari simula noong 2016 dito sa Pilipinas. Yan ang politika ngayon. Yung tinatawag na narco-politics. Dito na nangyari na rito. Kung paano tumatakbo ang gobyerno sa kamay ng mga sindikato ng droga. Ay, wag nyo nang kita mo, naulit yung engkwentro sa Quezon City nito nakaraang ilang araw. Muntik na naman magpatayan. Yung Police Quezon City tsaka PDEA na naman. Drug bust, buy bust. Sino may dala ng droga? Nasaan yung droga? Diba? Tsaka yung pera. Laging ganun Yan Ito na yun Huwag na tayo magmaang-maangan. Mga kaibigan, kitang-kita na. Ngayon, balikan natin to si Enrile. Mga kaibigan, sabi nga sa inyo, nung araw, hanga ako dyan Kahit na alam natin, kasi nga, marunong. Pero ang problema nga kay Enrile, ano ba ang gusto nila makuha kay Enrile? Opinion? Aanin mo opinion ni Enrile ngayon. Basang-basa na papel niyan. Iyan for sale yan Yan ba kailan nagmalasakit sa bansang Pilipinas yan? Si gusto ko happy ka. Di ba yan ang propaganda niya? Dati, sagot niya raw tayo sa Meralco. Nalechi tayo, di ba? Nung nanalo siya, nagka-lechi-lechi tayo. Mga kaibigan, gusto ko happy ka. Happy. Mga kaibigan, isipin ninyo, happy ba kayo? Naging happy ba tayo? Alin, opinion ni Enrile, pagsasalitain mo sa West Philippine Sea. Sino yan? Siyempre, magsisip-sip yan. Maraming atraso yan Di ba? Siguro, at saka yan, gagalaw ba yan? Ibubuka ba niya ng bibig niyan kung walang kapalit? Magsisip-sip ba sa iyan? Para sino ka? Para magsip-sip yan. Dati na siyang multibilyonaryo. Di ba? Ba't naman siya magsisip-sip sa iyo kung wala siya mapapala? Kaya siya magsisip-sip, may mapapala. May kapalit yan. Di ba? Baka ibalik sa kanya yung smuggling sa Santa Ana, Cagayan, ng mga sasakyan. Ninong ni Kim Wong, yung nagnakaw ng pera sa RCBC. Diba, nakaupo siyang senador nung imbestigahan yan. Mga kaibigan, ano nangyari? Absuelto magnanakaw, diba, ng pera sa RCBC. Saan ang pera? Sino maniniwala dyan? Alin, yung opinion niya, mahalaga ba yun? Nakadisenyo yun sa sarili niyang interes. Yung opinion niya, lagi niyang ididisenyo yan para pumabor sa interes niya Yan si Enrile, mga kaibigan walang credibility. Kaya yung sasabihin niya, wala namang relevance yun mga kaibigan Tanong nyo, may kinampanya ba yan na nanalo? Sino ba kinampanya niya nung nakaraang eleksyon? Sila ni Erap. Sino kinampanya nila? Di ba hindi naman si Digong nyo? Ngayon, gusto maging bida na naman sila. Makatsamba.
magsisipsip para, ika nga magtagal sa pwesto si Digong at doon makakakuha na sila ng mga pabor. Ngayon lang, nakakakuha na ng pabor. Di ba dumulog na yan sa Malacanang nung bago, pero wala nangyari, di ba? Bagong upo pa lang itong administrasyong ito. Ano nangyari? Wala. Ngayon, wala nang naniniwala sa gobyerno. Kasi nga, malinaw naman Hindi na nangangailangang maging marunong ka, nagtapos ka ng batas, para hindi mo maintindihan, mga kaibigan, ang mga nangyayari ngayon. Di ba? Tatanong mo lang ito ba'y nasa batas? Ito ba'y tama? Ito ba'y normal ba itong nangyayari? Wala namang ganun Mga kaibigan, lahat ng itanong mo sa sarili mo, sagutin mo. Wala Ano ba sinabi nitong si Digong nyo na nagkatotoo? Ito, paririnig ko sa inyo. Isa na naman. Para hindi nyo na makalimutan kasi ito, makikita nyo pa nga, ibang istasyon ito Clipping ito ng ibang istasyon Isang malaking istasyon. Na ngayon, sip-sip din. Ito yung sinasabi niya nung eleksyon, debate. Pakinggan nyo kung ito biro. Ano sinasabi niya rito na nagkatotoo? Sige nga. Paano babanggain ng administrasyon ninyo ang mga rice cartel na ito? Sos, ma'am. Kung yan lang, I'll do it in 3 days. Hulihin ko lang yung gagong, yung I testified in the Senate, I identified somebody there. Bangayan. He was one of those smuggling rice. Yung cartel nila, madali yan. As president, sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to. Really? I am willing to stake my honor, my position, and my life. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. Pati yung cartel na yan. And even those itong mga 5-6, ang ginagawa, nagpapahiram pa doon sa mga farmers, tapos binibintahan pa ng appliance. Kaya ako sa Davao, sabi ko, stop it. Stop it. Do not oppress the people. Kaya lahat ganito. We would like to build food terminals, and we would like to land bank to come in and give money to the farmers. Then allow them, Department of Trade, to help in the establishment of credit unions, cooperatives. Doon maghiram. Ang pinakamaganda is 1 billion per region. Doon sila magtayo ng kooperatiba na para kanila ang binabayaran nila. Narinig po ninyo, di ba? Yun daw rice cartel, smuggling, 3 days lang. Ano ginawa nila? Nilegalize yung importation. Sino nagparating ng bigas? Sino nakinabang? Di mga smuggler. Ito ngayon, may bago silang executive order. Binababa ang taripa sa bigas tsaka sa baboy. Umpisa ng problema sa baboy, ano sinabi natin? Papapasukin yung imported na baboy. Kaya, yan ang nangyari. Ito na naman, yung bigas. Ibababa na rin ang taripa. Sino makikinabang? Di mga smuggler ng bigas. Mga kaibigan. Sabi naman itong mga nasa industriya ng pagkain, sa August or September yata, anihan. Di ko malaman kung August or September yung pag-ani rito. Sabi, pagka malapit na raw yung anihan, ititigil na importation. Kasi aani na tayo ng bigas. Ang sabi ng mga nasa industriya, mga kaibigan, kalokohan yan Ang gagawin nito mga smuggler na ito, na importer kuno,
Mag-i-import na sila ng sandamakmak ngayon. Itatago na, pupunuin na yung bodega nila. So pagdating ng anihan, puno bodega nila. Saan mo lalagay yung yung mga aanihin dito? Paano? Wala na, puno na mga bodega eh. Siyempre, advance nila. Diba? Ang laking katarantaduan eh. Ngayon, si Enrile. Alam nyo, kailan nyo narinig si Enrile nagmalasakit sa bansa nang walang kapalit? Pag mag-i-eleksyon lang yan, tumatahol eh. Diba? Si Enrile, tatahol yan pag mag-i-eleksyon. Mga kaibigan, ang usapan ngayon sa West Philippine Sea, tandaan ninyo, dapat nakabase yan sa batas at kung meron kang opinion, ang opinion mo, sasabihin mo, depende sa pangyayari, sa attitude ngayon ng China. Sa Pilipinas, di ba? Ano ba attitude ng China? Di ba igit ang sarili? Hindi pwede yung, nung panahon pa yan panahon pa ni ganun yan. Kaya nga may eleksyon Kaya ka nga tumakbo nun Yun ang sinasabi mo kanina, di ba? Naku, madali yan. 3 to 6 months, tapos lahat yan Lahat daw ng problema ng Pilipinas, 3 to 6 months, tapos na. Nagkatotoo ba yun? May nagkatotoo ba sa sinabi nito? Wala Mga kaibigan ang usapan ngayon, ibase mo kung yung ginagawa, base sa mga pangyayari, ay naaayon sa batas. Tayo na nga ang pinapabura ng ruling, bali batas na yun Ruling na yun, desisyon na yun Batas na dapat igalang yung desisyon. Di ba mga kaibigan? Ginalang ba niya? Piece of paper daw Sus Mariose po. Banat Rapid Fire. Mga kaibigan, babati lang muna tayo sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, binabati natin si Ginoong Boji Hoya, husband ni Winnie Hoya ng California. Birthday din po ngayon ng ating mga katropa, sina Ani Flormata Saludes, si Rosemary Victoria, yung dati nating kasama sa live jamming. At birthday din ni Doña Clarita Bautista ng Tondo. At dahil birthday po nila ngayon, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Meron kasing sinasabi sa English, ito para kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Yung sinasabi sa English na merong axe to grind. Di ba? An axe to grind. Na ang isang kahulugan yung pagkakaroon ng personal na motibo, or selfish reason for saying or doing something. Yun si Enrile. Labang kay Trillanes. Kung matatandaan ninyo, si Trillanes ang nagpasimuno, na mapatalsik yan si Enrile bilang Senate President.
ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng... Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay babalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Ito po si Percy Lapid para sa palatuntunang Lapid Fire. Maraming salamat at magandang yumaga! Johnny, come lately and really. Mamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na